Parang nung natuto ako magpatawad, nung natuto ako mag-forgive, and finargive ko rin yung sarili ko. Yun ang importante. Forgive mo yung sarili mo. Kasi wala namang nangyayaring test sa ating buhay na wala rin ituturo sa atin. Lahat may purpose. Lahat. Kumbaga, nasaktan ka, may nanakit sa'yo, yung nanakit sa'yo, may natutunan na leksyon, pero meron din leksyon para sa'yo. Ano yung natutunan mo? Lahat tayo. Merong purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Amen. Pero kailangan natin i-fulfill yung purpose na yan. Kailangan natin gawin. Normally, we're alive kasi we want to, I want to buy this bag, I want to have this car, ganyan. Yun ang focus ng tao eh. Paano kaya ako magiging mayamang-mayaman? But then in the end, tingnan mo, yung mga super-duper yaman, when they died, nagdala ba nila yung yaman nila? Hindi. Kahit na yung queen, yung corona niya, hindi naman. O yung queen, hindi niya rin nadala yung corona niya. Doon ako nagtanong, what is our purpose then? Kung anak mo kami, nasabi mo you plan to give us a future na hope, why do we have to go through all these tests? Nasagot. Because He is honing you. Kumbaga sa clay, di ba? Ito yung clay, pinuporma ka niya. Pero kulang ka pa sa init sa oven. So kailangan ibalik ka sa oven para maging matibay ka. Kasi kung hindi marupok, magiging mali yung shape. So in other words, for you to be a sharp Christian, a Christian that is abiding in Him, I am the vine and you are the branches, abide in me and I in you. You cannot bear fruit without me. Pero tayo, madalas tayo makalimot. Yumaman lang tayo ng konti na, yabang mo na, galing ako di ba? Pero actually, because God allowed it, di ba? Parang lahat yan binigay. But to whom much is given, much is expected. Yes. You are not blessed for no reason. You are blessed because you are supposed to bless others as well. Yes. At ang isa pang napakalaking duty natin as Christians is to spread the good news of salvation. Amen. To spread